Paano ang posibleng pag-iwas sa mga wrong pin at account suspension? Tapos dito siya nakapin sa may Almeda Street. Sinerch ko dito yung So malamang dito banda yan. So wrong pin na naman. Malamang sa malamang. Mga paraan at tamang diskarte na matukoy ang hindi tugma mga drop location. So hindi yan dyan, dito yung banda. Pag sinerch nyo, maraming lalabas yan. Ayan, iba't ibang lugar. So hanapin nyo lang yung... In this video ay samahan nyo rito akong bumiyahe at maghanap ng hindi makontak na buyer. Ma'am, pwede magtanong, may kilala kayong Jeneline? Wala. At kung paano posibleng maiwasan ang account suspension. So yun, isa pa sa mga cause na pagkakaroon ng penalty points at possible na suspension. Stay tuned. Alright, what is up mga kapapsi? Welcome ulit sa ating panibagong video. Panibagong araw, panibagong biyahe na naman natin bilang isang delivery rider. Let's go! So nakakuha na tayo ng ating first group order. So 2 orders lang ito papuntang along the way, papuntang South Caloocan. So pick up tayo sa madalas natin ma-pick upan na sellers. 2 parcel ang kukunin natin dito sa pick upan natin na seller. Alright, so nakuha ko tong booking mga 11:37 I think. Mga 11:37. So hindi pa nasundan. Ayan pa lang, unang-una. Tignan natin kung makapasukan pa tayo. Alright, pick upin muna natin tong first 2 parcel natin. Let's go! Instant pick up. Let's go! Alright, na-pick up na natin 2 parcel. Scan na lang natin, tsaka picturean. Nagigipit na ngayon si SFD sa mga photo of pick up, tsaka photo of drop off. Photo of delivery. So kailangan pasok sa buong square yung whole parcel kasama yung tracking number. Alright mga boss, bago muna tayo malis, review muna natin yung mga address at pin location ng ating drop off. So meron tayo dito QC rin, Tandang Sora. Tapos meron tayong South Caloocan. So actually na-review ko na to sa bahay pa lang. Kasi ngayon ang ginagawa ko, na-review ko na muna yung booking bago ko puntahan o bago ko pick upin yung mga parcel, no. Na-review ko muna yung mga address nung pick up seller at saka drop off. So ito, na-deliveran ko na to before. Ito, wrong pin to may along Tandang Sora. Kasi ang address dito ay City Plaza Complex. So hindi yan dyan, dito yung banda. Ito, City Plaza Complex. So para malaman natin, so pag nag-search kayo mga paps, para malaman nyo, ilagay nyo lang yung address o di kaya mga establishment man, open nyo lang yung maps. Kaya papakita ko lang sa inyo kasi na-deliveran ko na to before. Ayan, I mean City Plaza Complex, City Plaza Complex, Tandang Sora. Ayan, pag sinerch nyo, maraming lalabas yan. Ayan, iba't ibang lugar. So hanapin nyo lang yung sa may Tandang Sora banda. Ayan, nandito siya, City Complex. So ayan, dito yung exact location niya kasi nakapin sa booking dito banda. Oh no! Diyan tayo papasok mamaya. So yan yung unang drop natin. So yung pangalawa, dito na South Caloocan. Sinerch ko na rin yan. So ayan, dyan naman banda sa Elisa Street. Alright mga paps, para maiwasan yung mga wrong pin at saka maiwasan nyo rin na masuspende yung account nyo o magkaroon kayo ng penalty points o magkulay-pula yung penalty points. So yung nakaraang biyahe kami, na-experience ako, nakakuha ko ng group order dun sa may bandang Pasay. May nakuha ko ng group orders, 3 drop. Tapos 2 magkakaiwalay na seller, So nangyari, pagkatapos makuha yung booking, so pinag-aralan ko muna, nireview ko muna yung buong details ng booking. Hindi muna ako umalis. So nireview ko muna lahat, yung pin location, yung address. So group orders along the way papunta ng South Caloocan. Tapos ang napansin ko, so 3 drop. Yung unang drop ay napansin ko na mali yung pin. So yung 2 drop, tama naman, papunta ng South Caloocan, halos magkalapit lang. Yung unang drop lang, mali. So napansin ko doon sa address, nakalagay Jasmine Street, New Lower Bicutan sa Taguig, pero nakapin sa may Rizal Park. Oh no! So doon, nagtaka na ako. Sige po, tawid. Thank you. Sige. Kasi ang layo nung unang drop ko, hindi along the way, papunta ng South Caloocan, dun sa 2 drop ko na parcel. So ang ginawa ko, bago ko pumunta dun sa pick-up seller, so kinonsern ko muna, kinonsern ko muna sa chat support, kinonsern ko sa Viber, nag-message ako. So unfortunately, hindi kaagad nakakapag-response yung Viber. Nung time na yon na nag-concern ako. So ang ginawa ko, tinry ko i-cancel dun sa apps, yung booking.
So ang i-cancel ko lang yung unang parcel, no, yung unang drop na mali yung pin location kasi nga naman ang layo, no. So from Pasay pupunta ka pa ng Lower Bigutan, Taguig, tapos tsaka ka pupunta ng South Caloocan, no. Eagles, no. So Eagles yun sa rate na binigay sa akin na group orders. So ang ginawa ko, pinlik ko yung issue. So sa mga issue na yon, walang makikita na wrong pin, no? Wrong pin issue, walang selection doon. So ang pinili ko lang yung parang pangalawa, yung may personal issue. Tapos lalabas doon yung yung mag-attach or magte-take ka ng photo ng reason mo, tapos maglalagay ka ron ng maglalagay ka ng message ng reason mo kung bakit may cancel. So ang nilagay ko na reason na explain ko na lang na mali nga yung pin location. Ang address sa kalagay ay New Lower Bigutan, Taguig, tapos nakapin doon sa Rizal Park, no, sa Manila. So nag-screenshot na ako ng patibayan para may reference ako, no, kung sakali man na kakailanganin ng proof na mali yung pin. So nakasave na yun sa phone ko. Pero pagdating doon sa pag-take photo ng reason kung bakit may ka-cancel, wala siyang attach photo. Magpipicture ka lang. So ayun, pinroceed ko yon ng pag-cancel. So ang nangyari, under investigation, na-cancel na yung unang drop. So yung na-cancel na yon, dalawa na lang, no, dalawang parcel na lang yung group order ko, wala na yung isa. Pagkalipas ng ilang minuto, biglang nag-notif yung account ko na nagkulay pula yung penalty points, pero 0 points siya, pero nagkulay pula. Oh no. So warning for suspension. So nagulat ako. Tapos pinalo up ko sa Viber kung bakit ganon. Sinabi ko na hindi ko naman mali na wrong pin kaya ako pinancel. Kasi ang layo hindi tugma doon sa along the way. Explain ko yung ganon. Siguro na-observe nila after minuto lang din. Bumalik na sa pagiging green yung account ko. Nagkulay green na yung penalty points, so wala nang warning for suspension, no? So kailangan ulit mag-facial verification. So yun, naminto muna ako sa tabi at nag-facial recognition ako para bumalik sa normal yung account ko. So yun yung naging experience ko, no? So pag nakakuha kayo ng group order, bago kayo malis, reviewin nyo na muna maigi. Tabi muna kayo dun sa safe area. Reviewin nyo maigi yung details, address, saka pin location. Kung nakita nyo naman na napakalayo ng pin location, kagaya nung nasabi ko, no, papunta ng South Caloocan, pero yung isa Taguig, sa liwa, di ba? Langanin ko dyan, Papsi. Usog. Aray ko. Lakas mo. So pag ganun, pwede nyo i-cancel yung isang parcel, no? Titignan nyo lang naman yung code, pipiliin nyo lang kung ano i-cancel nyo. Kung alam nyo naman na alanganin talaga, malayo yung wrong pin, tapos Eagles, hindi along the way, hindi tugma dun sa along the way na ibang booking. Pa-cancel nyo na lang, no? Explain nyo na lang maigi kung bakit. Baka hindi naman natin kasalanan yan mga rider, no, kung may wrong pin. Tapos ipapa-cancel natin, diba? So yun, so far so good naman yung account natin. Kulay green, 0 penalty points. Maayos naman, nakaka-receive tayo ng mga booking. O yun, na-share ko lang kung ano yung naging experience ko nung nakaraan, no? May mga group orders tayo para maiwasan natin mga wrong pin, lalo na pag mga malalayo. Okay lang pag malalapit lang yung wrong pin, kaya pa hanapin, tsaka hindi tayo goals, di ba? So yun, deliver na natin to, ating first drop. Meron pa tayong 3 kilometers away na lang, malapit-lapit naman na to. Let's go, highway na. Alright, andito na tayo sa wrong pin. So pupuntahan na natin yung exact location. So sa unahan pa. So ito na, exact location, City Plaza, Complex 3. Pasok na tayo, let's go. 60 pesos COD. Scan na natin. Good afternoon, instant deliver. Kanina po? Aljo. Magkano po? 60 pesos. Check lang po. Okay, sige po. Take photo na natin sa number. At least 2 pictures to. Ay, number Yun. So, proper photo of delivery. Picturean yung buong parcel. Nakita yung tracking number. Tapos picturean nyo rin sa number ng bahay. O di kaya naman, hawak ng customer. Kung ayaw naman ng customer na picturean kasama yung mukha nila, kahit na picturean nyo na lang na hawak at inaabot mo sa customer or hawak na ng customer, picturean mo na hindi lang kasama yung mukha, di ba? Alright, submit na natin. Antayin na lang natin yung payment. Walang bariya, teka lang. May kayo, 10. Thank you. Alright, na-deliver na natin. First drop. Ayaw pa sana i-receive kasi wala daw yung yung magre-receive.
Sabi ko, pa-receive na lang po. 60 pesos lang naman. Alright, punta na tayo ng South Caloocan. Deliver na natin tong ating pangalawang drop. Let's get it on! Woo! Alright, dito na tayo sa last drop. Kaya lang hindi makakontak yung customer. Busy. May COD pala tong parcel natin. 640. Laki 640 pesos. Saan na yan? 137. 4. Kaya ito. Parang dito lang yun sa kabila Hello ma'am. Kilala niyo po tong Hill 137? Hindi po. Sabog po kasi ano, 134. Sabog-sabog yung number. sabog po. Tapos ngayon, 85. Kaya nga po Tukay yata po. Sana yung ginagawa niyo. Aray ko. Hanap tayo na ito. Ano ba yan? 143. Sana makontak ko na. Busy. May dumating na mapagtatanong ang rider sa area, kaya lang hindi niya rin alam at kilala. Sa sunod na napagtanungan ay tiyempong alam niya. Baka kilala mo to? 137 Hill. Kilala ka ba? Isa, Opo, Elisa yun. ito lang 137 niya, yan. Ayang gate na yan? Yan o, yan. Oo. May doorbell yan. Okay, sige. Salamat Ito pala. 137. Ano na natin yung parcel? Nandiyan pala. Ito dapat lumalabas. Sa ilang beses na pag-doorbell ay walang response, kaya naman kinailangan pa sumigaw ni Lady Rider. Sana sabihin ko. Sir Hill! Sir Hill! Sir Hill po? 640? 640? Ay, wala pang bar. Opo. Hanap ako ng babarya, sir. Pops, meron ka dyan? Baka meron ka. Buti meron ka. Nice. Laki ng COD, 640. Yun Salamat, Pops. Buti nandiyan ka. Opo, may 60 pa. Handali po. Ayun, ito ang problema kapag ang laki ng COD, Negative tayo, negative 432. Kasi may income tayo sa ating first group order na 237. Ngayon laki ng COD natin sa dalawa na yun, 60 pesos tsaka 640, so nasa 700. So kung mag-auto adjustment yan, may pa tayo, balance pa tayo, negative 432 sa COD. Aray mo. So abang-abang, it's a waiting game sa ating next order. Woo, let's go. A few moments later. Okay mga Papsi, may nakuha na tayong ating next booking. Single booking pala yung binato sa atin. Pick up natin sa Tondo. Papunta ng Pasig naman. Aray mo. Teros banda So yan, nakuha natin yung booking. Reviewin natin yung details at saka pin location and address. So yan, yung pick up na ito sa may Rizzo Tower, 1 Luna Street. So ito yung pin. So dito nakapin Pavia Street. So dapat dito 1 Luna Rizzo Tower. So hindi man malayo, dito lang kabilang kanto lang. Tapos yung drop natin, ingay ng mga doggy. Tapos yung drop natin, Justice Ramon Jobson. Tapos malapit daw sa 6th Elementary School. Tapos dito siya nakapin sa may Almeda Street. So sinerch ko dito yung Justice Ramon Jobson. Tapos yung niya, 6th Elementary School dito. So malamang dito banda yan. So wrong pin na naman. Malamang sa malamang. Okay, so na-review na natin. Hindi makalayuan ng mga wrong pin. Okay lang. So pick up natin 3.9 kilometers away. Punta na natin tong pick up. So habang pinapaybay natin papunta ng pick up, sana pasukan pa tayo ng ilang booking pa para group orders. Single order pa lang ito Oy, makadaan ba tayo dyan? Alright, dito na tayo sa ating next pick up, Rio Rosso. Kaya lang, one way pala ito. Aray ko. Diretso na tayo. Sa sumunod na pick-up ay kinailangan pumanik pa itaas ng tower. Asahan na minsan ay mapapatagal sa elevator, lalo na kung nasa taas na 27th floor. Sa Mono, 27D, instant, 2ZWO. A few moments later. Ayun mga Pops, na-pick up na natin yung ating parcel doon sa SFD. So, ang tumal ng booking ngayon, hindi na tayo napasukan pa ng ilang kasabay para maging group order sana. Kaya binuksan ko muna yung Lalamove. Backup! Kumuha tayo ng isa, priority, papasig din Wow! Yun, tamang-tama sa pagdadrop pa natin ng SFD sa may Pasig. So, pick upin muna natin to 4 kilometers away. Pasok tayo doon sa kaliwa.
Boss, sa inyo po ba ito? Lalamove pickup? Ano to eh, Pasig. Sharif Mansion, tapat daw yung may bilihan ng karne. Dito po. Ito yun. Doon na bayad po. Okay, thank you. Like ko. Bili muna tayong pakuan. Paboritong pakuan. Yun, alright, pakuan later. Thank you po. Alright, na-pick up na natin ang ating kasabay na Lalamove Priority. So, single booking lang tayo sa instant. Hindi na tayo napasukan. Kanina pa nakabukas yung phone ko. Wala pa rin talagang pumasok, no? So, paisa-isa lang yung booking ngayon, Well, anyway, maraming account ngayon ang nasususpinde, no? Isa na rin doon yung mga ginagawang diskarte na sinesend na proof of delivery. Tinatapos yung booking kahit hindi naman na na-deliver talaga. Hindi naman naibigay sa mismong customer o buyer yung parcel. Tapos kinukomplete. Marami ako nakikita sa social media na may ibang mga customer, ibang buyer, so nagre-reklamo. Bayad na yung parcel, hindi nila nare-receive pero nakikita nila doon sa proof of delivery. Monitor nila yung tracking na na-deliver yung parcel nila. Kaso ang problema, hindi naman nakakarating sa kanila, no? So maraming mga nag-close ng booking na hindi naman na nare-receive talaga ng mismong buyer. Yun ang problema dyan. Dahil naman na iba, hindi makontak yung mga buyer, nahihirapan silang hanapin yung alokasyon, tapos may mga wrong pin. Kaya ang ginagawa ng iba, tinatapos na lang, kino-close na yung booking, no? Kahit hindi naman nare-receive ng customer. Kaya may chance na masususpension or masususpende yung account mo, no? Pag ganun. Lalo pag nai-report ka ng buyer. Dapat talaga masolusyonan na rin, no? Ng SFD or instant yung mga wrong pin na yan, no? Tsaka yung mga customer na pahirapan makontak, dapat expected nila, may order sila, dapat antabay talaga sa parating na parcel, no? Kaso nga lang, yung iba, hindi nila expected na madi-deliver kaagad yung parcel nila. Kaya, yung iba, nasa duty pa. Yung iba, may mga ibang ginagawa, may mga pinagkakabisihan. Sana may resolve yan ng instant yung mga ganyang issue. Sa ngayon, diskarte lang talaga magagawa muna natin para magkaroon ng smooth delivery sa mga parcel. Kailangan talaga natin mag-double effort, no? Kasi magtatanong-tanong tayo pagka hindi makontak yung buyer. Tapos wrong pin, diskartehan na lang natin kung paano natin may deliver ng maayos. O di kaya kung di naman talaga mahanap yung customer, huwag na lang natin i-close yung booking pagka hindi talaga na-deliver sa mismong buyer, no? Gawa na lang natin ng paraan na mai-return to seller o RTS. Kung talagang hindi kaya, hindi talaga mahanap, hindi na talaga makakontak, hindi kaya makadiskartehan, return to seller na lang natin, no? Para hindi tayo posibleng masuspende. So yun, ang tagal na naka-open yung phone natin. Baka sakaling mapasukan, dito pa tayo sa Manila Pero wala talaga. So ito na lang muna yung dala natin. Isang instant, tsaka isang Lalamove. Let's go! Deliver na muna natin to. Punta na tayo Pasig. Let's go! Woohoo! Hello ko na. Unresponsive yung customer, hindi sumasagot. Dito na ako sa exact location kasi nakapin yung address dito banda. Kabila. Dito ako sa exact location, Jobson Street. Tapos malapit sa Pares, instruction dito Hindi ko mahanap yung number ng bahay niya. Aray mo. Saan ka na ba? At dahil unresponsive ang customer, ay sinubukan kong hanapin ang house number. Ngunit putol at hindi sunod-sunod ang numero. Kaya nagsimula na ako magtanong. Baka kilala mo to? Jenilyn 93. Hindi. Ganun ba? Thank you. Wala, pahirapan makontak. Balikan natin mamaya. Unahin muna natin tong dala natin na karne. Priority. Lalamove. Di makontak. Balikan ko na lang dito. Hindi pa mahanap yung house number. Tid muna natin to. Buti malapit-lapit lang. 1.8 kilometers away. Gano'n, 170. 3. May dos pa. Thank you po. Alright, na-drop na natin yung Lalamove na priority, yung mga karne. Balik tayo dun sa drop location ng instant. Tawagan natin ng tawagan yung customer. Sayang kung na-drop na sana. Kain na sana tayo ng pakwan later. Hirap
Pagbalik sa drop location ng unresponsive buyer, ay balik sa pagtatanong at umpisa na ng kalbaryo. Number 93, hindi ko mahanap po eh. 93, Opo. Bambang? Hindi, Jobson. Bambang, malinaw. Wala pong nakalagay eh. Kuya, malaki kasi ang ang Hapson. May Bambang, may Malinaw, may San Joaquin. Ganun, tatlo? Oo. Aray ko. Di ba po, Pal? Ang kakapasigan. Tawagan mo na lang, the best yan. Hindi, kanina pa nga po tumatawag eh. Hindi sumasagot. Itong hirap pag hindi sumasagot sila eh. Ma'am, pwede magtanong, may kilala kayong Jenilyn? Wala. Number 93 kasi, hindi makontak. Dito, 68 tsaka 70. Okay. Thank you. Aray ko. Grabe, hinahanap na natin ang hinahanap to. Opo, may kilala kayong Jenilyn? Wala. Thank you. Ang lupit naman ito. 93 oh. Ito na. May kilala pa kayong Jenilyn? Wala. Oh no. Parang wala eh. Wala kuya. Yan, 93A yan. Sabi. Saan kaya ito? Kanina pa ako na ito. Nakadalawang balik na ako. 93 Jobson. Ito, 93R Capson. 93A. Oo nga. Ang sinundan ko kasi yung nilagay niya rito, near Pares, tapos yung elementary school dyan, di ba? Andun na ako kanina pa ako dyan. Try mo tanong kuya kasi may mga 93 pa doon. Paikot-ikot na ako dyan eh. Pa mga 93 plus doon. May 93 pa ba doon? Isang kabayan kuya. Ramon Hapson. Hanggang saan ba yan? Hanggang doon, sa may sumilang. Ayun, Yung intersection hanggang doon? Dito sa kabila, hanggang saan to? Hanggang Tulay? Ramon Hapson dito rin. Hanggang Tawid? Oo, Ramon Hapson dito. Pero yung landmark na near Pares, ayun, Pares lang kayo. Kaya nga dyan nga eh. Kung doon sinasabi niya, nandun yung nahanap mo kuya. Yung 93 na yan. Hirap, isa-isahin ko pa yung bahay eh. Hindi. Sa tindahan na yun niya, may tindahan. Oo. Hindi ko sumasagot. Salamat ah. Kilala po kayong Jenilyn? Wala ako, hindi ko Wala. dito eh. Sige. Thank you. Boss, pwede magtanong, baka kilala mo to, Jenilyn? Ay, hindi ko sure. Hindi. May 93 ba dito? Ito, 89 to, yung bahay namin. May 93 kaya? Ano pa banda? Tanong mo na lang ha. Sige. Hindi ko kilala eh. Oo, salamat. Lang yan. Mahirapan to ah. 45 na to eh. Wala, ibang street na to. Wala, ibang kalye na yan. Grabe, balik. Ay, pinahirapan ako nito ah. Grabe, lahat na ng pagtatanong, ginawa na natin. Ang pwede magtanong, makilala niyo itong Jenilyn? Wala, sige, salamat. Ang pwede magtanong, makilala natin yung Jenilyn? Hindi po eh. Hindi rin. Salamat ah. Grabe. Sa tagal ng paghahanap at pagtukoy ng bahay ay natumbok din sa huling daan ng pinasok. Nay, may kilala pa kayo Jenilyn de Villa? Hindi ako, pamangkin ko yan. Bakit? Ay, dito po. Dito na, isa lang atlas namin na pamangkin ko yun. Ay, sa wakas. Kanina pa po ako, ma'am. Paikot-ikot. Nakadalawang balik na ako. Hindi sumasagot si ma'am. Naalaga, work proud, baka dinaan yung cellphone. Ay, baby kasi. Grabe, hilo na ako kakaikot. Diyan po, pag ganun-ganon na po ako. Bahay-bahay na po ako eh. Wala naman. Bayad naman na eh. Bayad na. Kunin mo na lang. Sa wakas. Grabe. Busy ba si ma'am? Oo, may trabaho. Kaya pala eh. Kayo po yun, ma'am. Ikot daw ka, nahilo ka. Alright. Sa wakas. Grabe. Ay, mission success. Kaso, tanggal grabing abala. A few moments later. Alright, at dahil wala na tayong makuha ang booking sa instant, dito tayo napapasukan. Bali, inopen na ulit natin ang Lalamove Backup. Let's go! So nakakuha tayo ng ating multi-booking pabalik. Yapang tayo, pabalik no? So 4 yung nakuha natin. Meron tayong drop sa Project 4, Balara, tapos Payatas, at saka Fairview. So puro kasi yung nakuha natin pabalik no? So yun, isa pa sa mga cause na pagkakaroon ng penalty points at possible na suspension. At kapag hindi natin na-remit yung mga sobrang COD o yung mga nakukulik natin na cash sa mga buyers, no? So nagkakaroon tayo ng negative COD balance. So nakalagay dyan, kapag negative COD balance, kailangan within 24 hours ay may remit natin, no? Yung mga sobrang nakukulekta natin na cash. Kung nagkakaroon tayo ng mga negative na COD balance, kapag malalaki sobra yung mga nakukulekta natin, yung mga COD o yung collect cash. For example, kanina may collect cash tayo na
640 pesos. Tapos 60, so nasa 700. Yung ano natin na COD, yung na-collect cash natin. Tapos yung earnings natin sa tatlong orders na nakuha natin kanina. So umabot lang na sa 430 or 460 plus yung mga ano pa, Fastlane incentives. So nag-automatic adjustment yan, no? Kung magkano yung nasa payout balance natin, yung binabayad nila, no, sa delivery fee. Tapos kung magkano yung COD na minus, nagiging negative sa COD balance natin. Nag-automatic adjustment yan. So kinakaltas nila dun sa payout balance natin kung magkano yung balance natin dun sa COD, no? So nag-automatic adjustment yan. So meron tayong kailangang i-remit na 230 pesos. So sa 3 orders, naka 430 lang tayo. So bali yung kinita natin, hawak na natin, no? Cash na siya kasi may mga nasingil tayo eh. So kailangan pa natin mag-remit, mag-top up dun sa COD balance natin kasi negative ng 230 pesos. So kailangan mai-remit natin yan, no? Within 24 hours. So mamaya pag uwi, i-remit ko rin naman yan. I-top up ko na rin para wala nang problema yan. Para kinabukasan, all goods na ulit. Bumiyahe at maka-receive ng mga booking, no? So mababa ang chance daw eh kapag negative yung COD balance natin. Mababa ang chance na magpatuan tayo ng mga booking. So kailangan clear yan, no? So kapag hindi natin yan narimitan, negative natin na balance, magkakaroon tayo dyan ng penalty points. Magpupula yung natin, account natin. Tapos possible pa yan na masuspended. So kailangan ingatan natin yung mga account natin, no? So yun, para hindi tayo magkaroon, no, ng mga negative penalty points o hindi tayo magkaroon ng pulang account. So iwasan natin, no, yung mga dapat iwasan na posibleng maapektuhan yung ating account or posibleng masuspende. Iwasan natin na mag-close ng booking na hindi naman nare-receive ng mismong buyer. Kasi possible na mag-report yan, lalo na pag yung mga bayad na sa Shopee, mga pay later. Dami nagrereklamo yan, mga buyer, mga customer. Kasi bayad na nila pay later or Gcash, ganon. Bayad na nila online. Tapos hindi nila na-receive yung parcel. Aray mo. Okay. Tapos yung nabanggit ko kanina na mga wrong pin location, pag nakakuha kayo ng group orders, review nyo kaagad, no? Details ng booking, address, saka mga pin locations, seller man o buyer. Especially pag group order, na pag may nakita kayong alanganin dyan na wrong pin, so makikita nyo naman pag sinearch yung address dun sa mapa eh. Hindi nyo makita dun sa Google Map yung pinaka-address, yung pinaka-tumbok na address. Search nyo yung landmark, kundi man street, kasi may mga nagkakapareho dyan na street eh, tapos magkakaibang bayan. Search nyo sa Google Map yung barangay or any landmark na nakalagay dun sa address, tapos lalabas yan. O maraming lalabas yan na magkakaparehas, no, tapos magkakaibang barangay. Malalaman nyo naman kung anong barangay yung nasa parcel nyo. Doon nyo na lang hanapin kung tama ba yung pin. Tapos kung mali, tapos hindi tugma, no, dun sa along the way, napakalayo, kumbaga sa liwa, so punta ka ng north, yung ibang dala mo na i-deliver papuntang north, tapos yung isa wrong pin, papuntang east or papuntang south, goals ka ron. Kaya bago mo pick upin, no, i-concern mo na kaagad doon sa issue, tapos mo na lang, select mo na lang yung personal issue, tapos i-explain mo na lang kung bakit. So babalansin nyo na lang, no, so sacrifice nyo na lang na i-cancel kasi malulugi kayo eh. So sayang yung oras tsaka gas nyo. Tapos syempre yung rate ng booking dun sa wrong pin, kasi along the way yung mga yung mga binibigay sa atin na group order. So malulugi kayo, no, sa mga rate. Yung may mga wrong pin tapos ang layo. Okay lang sana kung lang sa 1 kilometer away lang or 3 kilometers, okay pa eh. So kanina may mga ilan tayo na wrong pin, so hindi ko na sinunod yun. Hindi naman malayo eh, malapit lang. Nasa 1 kilometer to 2 kilometers away. So hindi ko na sinusunod yung wrong pin, dumidiretso na ako doon sa exact location na sinesearch ko sa Google Map. So far hindi ko naman nagamit yung Viber kahit may mga ilang wrong pin kasi malalapit lang naman. So smooth naman yung ating photo of delivery at mga pag-close ng booking, okay naman. Tsaka mahalaga ron, wala tayong RTS o yung return to seller. Hirap magkaroon ng RTS o yung return to seller, no? So hanggat maaari, kailangan maiwasan natin yan, mga RTS, no? So paano ba maiwasan yung mga RTS na yan, no?
So kung gusto malaman mga paps kung paano maiwasan yung return to seller o RTS, so panoorin mo na itong video na to. Itong next video na to, click mo lang yan. No? So panoorin mo lang hanggang dulo para magkaroon ka na idea kung paano maiwasan yung mga RTS. Alright, so maraming salamat sa panood mga papsi. Huwag niyo makalimutan mag-like, share, and subscribe. Alright, ingat po tayong lahat. Ride safe always. See you in my next one. Bye bye. Peace out.